Dear Kuya Bono, Year 2002 noong mapadpad ako sa Tuguegarao City, Cagayan. Noon ko rin unang napakinggan ang programa mo at noong sumunod na taon, 2003, ay nagpadala na rin ako ng aking kwento. Napakaiksi lang noong kwento ko at ang 2 oras mo sanang programa noon na Campus Love Stories ay naging 40 minutes lang. Wala akong kopya ng kwento ko noong 2003 dahil isinulat ko lang yon sa 5 pirasong yellow pad paper na back-to-back. Kaya sa kwento kong ito ay idadamay ko na rin ang unang bahagi noon at syempre ang updated na bahagi ng kwento ng buhay at pag-ibig ko ngayon. Pero bago ako magpatuloy ay ang akin munang mainit na pagbati sa lahat. Mula September 2000 hanggang April ng 2002 ay naging napakagulo ng buhay ko sa Tarlac. Taga roon talaga ako, Kuya Bono. Doon ikinalat ni Papa ang kanyang lahi. Literal na ikinalat dahil 12 na kaming magkakapatid at ako ay pang-8. 7 kaming mga babae, 5 lang ang mga lalaki. Pero kahit napakarami namin ay hindi naman kami naghirap masyado. Kung ikukumpara ko ang buhay namin sa ibang mahihirap na halos hindi na makakain ng 3 beses sa isang araw. Pero kung ikukumpara ko naman ang buhay namin sa mga middle class, magbumukha kaming mahirap dahil hindi namin nabibili ang mga gamit na nabibili nila. Mayroong tindahan ng mga kasangkapan sa bahay ang mga magulang ko. Nasa loob ito ng palengke kaya't kahit papano ay hindi naman kami sumasala sa pagkain. Pero sa 12 ng anak na yun, Kuya Bono, ay 4 lamang ang nakatapos ng college. 3 lalaki at 1 babae. Si Ate Grace ang nag-iisang babaeng nakatapos. Siya ay pangatlo mula sa panganay pero pinagtapos niya ang sarili niya dahil mas priority ni na Papa ang magpaaral ng anak na lalaki. Oo, magulo kami, sabi ko, kasi marami kami, Kuya Bono, at hindi nawawala yung mga away at bangayan sa pagitan naming magkakapatid. Tsaka lang kami papayapa ng bahagya kapag gabi na at nasa bahay na sina Mama at Papa. Kapag bakasyon, riot kami sa bahay at kapag ganoon ay mas gusto pong magstay sa kapitbahay. Bahay ni Naweng na best friend ko at kinaiingitan ko dahil 3 lang silang magkakapatid at magkakasundo pa. Noong matapos kami ng high school, nag-aral sa Maynila si Weng at ako naman ay pinahinto automatic dahil 2 kuya ko ang mas prioridad ni Papa na makapag-aral noon. Di bali daw kami mga babae at mag-aasawa lang din daw naman kami. At ang asawa namin ang bubuhay sa amin, kaya kahit daw hindi na kami makapag-college pa. Buwan pa lang ng Hulyo noon, Kuya Bono, 1 buwan pa lang simula nung pasukan ng mga nag-aaral ay naboring na ako ng todo sa bahay. Ito ay dahil sa wala na nga si Weng at wala na rin si Balong. Si Balong, Kuya Bono, ang kauna-unahang lalaking nagustuhan ko. Kabarangay ko siya pero malayo ang bahay nila sa amin. Elementary pa lang ako ay crush ko na siya. Ahead ako sa kanya ng 1 year kasi nung grade 6 ako ay grade 5 pa lang siya. Pero magkaedad lang kami at malayong mas matangkad siya sa akin. Hindi siya ang pinakagwapo sa classroom nila while ako ay sinasabing pinakamaganda. Laging ako ang muse kahit na alam kong maraming kulang sa akin para tanghaling pinakamaganda. Si Balong ay hindi kagaya ng ibang bata na makikita mong nakikipaglaro. Mahigpit kasi ang stepfather niya at balita ko'y sinasaktan sila kapag nalilate sila ng uwi galing ng school. Matagal kong itinago ang pagkagusto ko kay Balong, Kuya Bono. Hindi rin naman niya kasi ako pinapansin at nung 4th year na ako sa high school, 3rd year siya. Noon lang ako nakatanggap ng sulat mula sa kanya na nagsabing crush niya daw ako. That time, Kuya Bono, ay marami ang nanliligaw sa akin. As in marami.
Pero alam na alam ko na kaya lang nila ako nililigawan ay dahil maganda ko. Kaya wala akong pinansin sa kanila pero hindi pumasok sa isip ko na kaya ako sinulatan ni Balong ay dahil lang din sa itsura ko. Gayon pa man Kuya Bono ay si Balong ang gusto kong maging first boyfriend noon. Sinagot ko ang sulat niya, maiksi na ang sulat ko noon at doon ko sinabi na bigyan niya ako ng 3 dahilan kung bakit crush niya ako. Kaya lang ay wala akong natanggap na sulat mula sa kanya. Hanggang sa nag-graduate na ako ng high school, agad sinabi ng magulang ko na hindi na ako magka-college. Sa totoo lang okay lang sa akin yun kasi nga ganun talaga sila sa mga babae nilang anak. Hindi nila pinag-aaral ng college. Okay pa ako noon kasi andyan nga lang si Weng na best friend ko at naghihintay nga ako ng next move ni Balong kung gusto talaga niyang maging kami. Kaya lang ay biglang umalis si Weng nung huling linggo ng summer vacation ng buwan ng Mayo. Sinundo siya ng kanyang tita sa Maynila, magkakatulong daw muna siya doon kapalit ng pag-aaral niya. Si Balong naman ay hindi ko na nakikita sa barangay. Noon na ako nagsimulang maboring at mairita sa maingay at magulo naming bahay. Ang totoo nagpaalam ako kay Papa na pupunta ako ng Maynila. Kina Tita Dolor na bunsong kapatid ni Mama pero hindi ako pinayagan. Doon lang daw ako sa bahay at tumulong na lang sa mga gawain. Maaga daw ako makakapag-asawa kung sa Maynila ako titira dahil maganda raw ako. Noon pa lang Kuya Bono ay kinaiinisan ko na ang mga ganitong linyahan na parang laging nagpapamukha sa akin na maganda lang ako pero wala akong utak. Gusto kong magrason kay Papa noon. Gusto kong sabihin, bakit naman ako mag-aasawa ng maaga? Akala niyo ba hindi ko alam na mahirap magkapamilya ng maaga? Pero hindi na lang ako umimik Kuya Bono. Dahil si Papa pa lang noon ang kumuda. Kung magsasalita pa si Mama, alam kong mapapahiya at masasaktan lang ako dahil hindi pa rin nila ako papayagan. Kaya nga, naglayas na lang din ako. Hindi sa pagbubuhat ng bangko Kuya Bono pero totoong may mga itsura kaming magkakapatid. Lalo na kaming mga babae. Pero hindi ako ang pinakamaganda kundi ang pang-10 naming si Angela. Then si Ate Grace na, tapos baka nga ako ang pangatlo. Pero sa lahat ng ate ko, si Ate Grace talaga ang idol ko dahil liban sa maganda ay matalino pa. Ako naman kasi itsura lang talaga ang meron ako. Kulang ako sa talino at sipag sa pag-aaral. Hindi kagaya niyang kahit maingay sa bahay ay nakakapag-concentrate pa rin sa pagre-review.
May isang araw noon, buwan pa rin ng July nung kahihinto ko pa lang ng pag-aaral, dumating ang nakababata kong kapatid na si Jericho. Siya ang pang-11 kong kapatid. Grade 6 lang siya noon at napansin kong may hawak siyang papel na maayos ang pagkakatupi. Ibinaba niya sa mesa ang papel na yon bago siya tumuloy sa loob ng CR. Pinakailaman ko ang papel na yon at nalaman kong sulat pala yon ni Ate Margie para sa pinsan naming si Kuya Nino. Naging sikat sa aming barangay si Ate Margie dahil matapang siyang babae. Nilabanan nito ang lasenggo niyang stepfather at naospital pa si Mang Onyok noon dahil malala ang sinapit niya kay Ate Margie. Hinangaan ko si Ate Margie ng sobra dahil kaya nangyari ang laban na yon ay dahil ipinagtanggol ni Ate Margie si Balong na noon nga ay crush na crush ko. Si Balong ay nag-iisang kapatid ni Ate Margie sa kanilang ama. May iba na kasi silang mga kapatid noon na gawa ng stepfather nila. Pero mula noon Kuya Bono ay umalis na nga sa barangay namin si Ate Margie. Hindi niya kasama si Balong nung umalis siya dahil nakikita ko pa sa school namin si Balong noon. Pero nung graduate na ako ng high school, hindi ko na rin maapuhap si Balong sa barangay namin at wala na rin sa mga kaibigan niya ang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Kaya nga nang mabasa ko ang sulat ni Ate Margie para kay Kuya Nino, nakabuo ako ng pasya na pupuntahan ko siya sa meeting place nila ng pinsan ko. Sa sulat na yon ay nakalagay ang oras ng pagkikita nila sa St. Joseph the Worker Parish Church na nasa kabilang barangay lang. Nakita kong dinala ni Jericho ang sulat paglabas niya ng CR at kinabukasan ay nagbihis din ako at naglakad lang papunta sa tagpuan natin Margie at Kuya Nino. Nakita ko na doon si Ate Margie, palingalinga at tila naiinip na. Nagtago lang ako noon pero kung bakit isang oras na ang dumaan mula sa takdang oras na nakalagay sa sulat ay wala pa rin si Kuya Nino. Noon ay hindi na ako nakatiis. Lumabas na ako sa pinagtataguan ko at nilapitan ko si Ate Margie na halatang nagulat nung makita ako. Kapatid mo si Echo, di ba? Salubong na tanong niya sa akin. Oo, Ate Margie. Naibigay kaya niya yung sulat ko kay Nino? Oo, ate. Nakita ko siyang nagpunta kina Kuya Nino. Dati nang malungkot ang mukha ni Ate Margie noon pero lalong lumungkot nung sabihin niyang, siguro, hindi talaga niya ako mahal. Kanina pa ako dito eh. Ate, baka na-late lang siya. Hintayin mo pa kaya kahit kalahating oras pa. Noon ay pinilit niyang ngumiti. Tsaka ako tinanong kung bakit ako naroon. Hindi ko alam kung anong isasagot ko noon pero nagsabi na lang ako ng totoo. At ang nangyayari nga Kuya Bono ay sumama ako kay Ate Margie kaya ako nakaalis ng Tarlac. Iniwan ko lang siya saglit noon upang kumuha ng mga damit ko sa bahay. Nakatingin lang sa akin ng mga nakababatang kapatid ko noon at si Echo lang ang nagtanong sa akin noong bitbit ko na ang bag kong namumutok sa dami ng laman. Echo, maglalayas ako. Pakisabi na lang kina mama ha. Sige, sagot ni Jericho. No big deal talaga Kuya Bono dahil sanay na rin siya sa mga ate naming nagsipaglayas dahil nga ayaw pag-aralin ng college. Noon ay parang umaasa si Echo na pagbalik ko ay graduate na rin ako kagaya ni Ate Grace. Nung sandali pa rin yun ay napangiti pa ako. Bago ako humarap muli sa kanya at tinanong ng, Echo, sure ka ba na naibigay mo yung sulat ni Ate Margie kay Kuya Nino? Nagtaka siya sa tanong ko. Uy, sagot. Untag ko. Ba't alam mo yun? Sagot na. Oo, naibigay ko. Pero nung mabasa niya, nilamukos niya tsaka tinapon. Bakit niya yung ginawa? May ibang girlfriend na si Kuya Nino. Hamak na mas maganda kaya sa kay Ate Margie. Ganon? Okay. Pakisabi mo kay Kuya Nino, isa siyang malaking kupal.
Noong buhay pa si Lola Mingming, Kuya Bono, lola namin sa mother side, nabubusog ako lagi ng pangaral mula sa kanya. Idol namin siya actually, hindi lang dahil sa isa siyang local beauty queen nung panahon niya, kundi practical talaga ang mga payo niya at madaling unawain. Noon ko pa madalas marinig sa kanya na mag-iingat kami mga apo niyang babae dahil maraming lalaki ang magsasamantala dahil sa mga itsura namin. Sabi pa niya noon, huwag daw naming piliin ang lalaking nahumaling lang sa amin dahil sa kagandahan namin. Ang pagiging maganda daw ay hindi laging maganda ang hatid. Minsan, ikapapahamak mo. Minsan, makakasakit ka ng kapwa mo nang hindi mo sinasadya. Marami na akong nakitang halimbawa na nagpapatunay na tama si Lola. Hindi lang ang ginawa ni Kuya Nino kay Ate Margie. Pinalitan siya dahil nakatagpo ng mas maganda. At sumumpa ako nung libing ni Lola na hindi ko kakalimutan ang mga payo niya. Hindi ko iisiping blessing lagi ang pagiging maganda dahil maaari itong maging sumpa, kagaya ng kung paano pinadilim ng kagandahan niya ang buhay ni Lola. Sumama nga ako kay Ate Margie sa Mabalacat, Pampanga. Hindi kalayuan ang bayan na yon mula sa bayan naming Capas sa Tarlac. Sinabi ko kay Jericho na lalayas ako pero hindi ko sinabing sumama ako kay Ate Margie. Napuno ng excitement ang puso ko noon, Kuya Bono, dahil sa mga kwento ni Ate Margie. Masaya daw sa COCOM or Company Compound. Naroon ang dalawang palapag na staff house nila at doon din nakatira ang kapatid niyang si Balong, na noon ay gustong gusto kong makita. Ang staff house ay nasa likod ng bodega ng mga groceries na paninda sa grocery store kung saan nagtatrabaho si Ate Margie bilang cashier. Ako naman dahil minor de edad pa ay dinala ako sa karinderya na pagmamayari din ng mag-asawa naming boss. Meron din silang dalawang gasoline station at sa isa, doon naman nagtatrabaho si Balong. Meron din silang 3 car wash na nakakalat sa Mabalacat at maraming kiosks ng burger. Halos lahat ng trabahador, lalo na ang tagalabas ng Mabalacat, ay nakatira sa staff house na yon. Libre ang aming pagkain. Lahat ay nanggagaling sa karinderyang nasa tabi lang ng highway. Nakatabi rin ang bodega ng grocery kaya lalakad lang kami mula staff house papuntang karinderya upang doon kumain. Pagtanghalian naman ay dinadalhan ng pagkain ng mga nagtatrabaho sa gas station, grocery at car wash, ganoon din sa mga burger kiosk. Sa staff house, Kuya Bono, ay nasa mahigit 30 kami. Mas maraming mga babae na lahat ay sa second floor nakatira, sa ground floor naman ang mga lalaki. At unang gabi ko palang doon ay napansin kaagad ako ng mga boys at ilan sa kanila ang kaagad ay nangulit. Dati sa school nung nag-aaral pa ako, suplada ako sa mga papansing boys, Kuya Bono. Pero sa staff house ay nakitungo ako ng maayos sa kanila dahil iisa ang amo namin at sa iisang building o compound kami nakatira. Kaya lang ay hindi ko talaga ugali ang igala ang mga mata ko sa paligid o sa mga tao, kaya yung tao na gusto ko talagang makita, si Balong, ay hindi ko nakita. Iniisip ko ng Kuya Bono na kung gusto talaga ni Balong na makita ko siya ay magpapakita siya. Haharang siya sa dadaanan ko or tatawagin ako. Pero yun ay hindi niya ginawa sa loob ng unang 5 gabi ko sa COCOM. Pang-6 na gabi, Sabado noon ay tinawag ako ng isa sa mga roommates ko. 6 kami sa isang kwarto, Kuya Bono. Hanap daw ako ni Balong. Nilabas ko naman si Balong pero inihanda ko ang sarili ko, Kuya Bono, na hindi ko ipapahalata sa kanya na sabik akong makita siya. Ano yun, Balong? Tila walang gana kunwaring tanong ko pa at iniwasan ko pang tumitig sa mga mata niya. Day off ko rin bukas eh. Baka gusto mong sumama. Sagot niya. Saan? Mamamasyal lang. Sagot ko. Titingnan ko. Maglalaba pa kasi ako bukas eh. Ako din naman. Pero sa hapon libre na tayo.
Okay, sige Balong, titingnan ko. Sagot ko tsaka ako na hinila ang pinto at marahang isinara. Narinig ko pa ang pag-good night niya sa labas pero hindi ko na sinagot. Sumampa na ako sa bed ko, nasa second deck kasi ako noon at nung nakahiga na ako at sure akong wala nang nakakakita sa akin ay noon ko palang pinakawalan ng kinikilig at sobrang excited kong ngiti. Sabi ko noon, Kuya Bono, ito ang buhay na gusto ko. Malaya at nagagawa ko lahat ng walang nakikialam sa akin. Nagpunta kami sa Angeles City, Kuya Bono. Kumain kami sa fast food at nagstay kami ng matagal sa CDC Parade Ground kung saan hindi nagpaligo-ligo si Balong sa pagpapasagot sa akin. At hindi ko naman siya binigo kasi totoo namang siya ang gusto kong maging unang boyfriend. Noong sagutin ko siya, hinagkan niya ako sa labi ko pero dampi lang naman. Pagkatapos nun ay nagkwento na siya na ako daw lagi ang paksa ng usapan ng mga ka-roommate niya. Nagpupustahan pa raw kung sino sa kanila ang makakapagpasagot sa akin. Hindi daw siya umiimik kasi siya din ang pinakabatang lalaki sa buong kokom. Ako naman sa mga babae. So nung gabi ng linggo, Kuya Bono, ginabi kami ng uwi at pagpasok namin sa compound ay parang may party dahil nasa labas yata silang lahat. May mga nagiinuman, nagkakantahan, nagsasayawan. At halos lahat sila ay napatingin sa amin kasi bago pa kami makapasok ng gate ay hinawakan ni Balong ang kamay ko na parabang gusto talaga niyang ipakita sa lahat na hawak niya na ako. Hinayaan ko lang naman siya dahil gusto ko rin namang malaman ng mga boys na nagkakagusto sa akin na wala na silang pag-asa dahil hawak na ni Balong ang puso ko. Pareho lang kaming 17 ni Balong noon, Kuya Bono, at dahil day off niya ng linggo at sarado naman sa publiko ang karinderya kapag linggo ay nakagawian naming lumabas lagi. At hanggang sa magtagal ay naranasan na naming magpalipas ng gabi sa isang motel kung saan naipagkaloob ko na rin kay Balong ang aking katawan. Ramdam ko ang init ng pag-ibig ni Balong noon. Senyales din ng malabis niyang pagmamahal sa akin ang pagiging siloso niya. Inaaway niya ako kapag may kinausap lang akong lalaki sa kokom. Ang pangyayaring iyon sa motel, Kuya Bono, ay naulit-ulit pa. Hanggang sa saan pa nga ba mapupunta kundi ang pagbubuntis ko na sa edad lang na 17. Kay Ate Margie ko unang sinabi ang tungkol sa pagbubuntis ko. Tinanong ko din siya kung itutuloy ko ba ito. Alangan namang magpalaglag ka. Kasalanang malaki yan sa Diyos, Linda. Ituloy mo at huwag kang mag-alala. Aalalay ako sa inyo. Pero Linda, hindi dapat malaman ito ng iba. Dahil kapag nalaman ni na boss, kayong dalawa ang mapapaalis dito. Galingan mo ang huwag magpahalata sa mga roommates mo. Ate, paano kung halata na? Magre-resign ka. Saan ako pupunta? Akong bahala dyan. Huwag kang mag-alala. Basta uulitin ko lang sa'yo, Linda, ha? Huwag kang magpapahalata. Kaya lang, Kuya Bono, nasa 3 months na siguro ang tiyan ko noon at hindi pa naman talaga halata ay pinag-resign na ako ni Ate Margie. Araw ng Lunes na day off niya ay dinala niya ako sa La Paz, Tarlac.
sa kaibigan niyang si Ate Lorraine na mayroon ding karinderya kung saan ako tumulong din habang nagbubuntis. Napakabait ni Ate Lorraine. OFW ang kanyang asawa at kahit 7 taon na silang kasal ay wala pa silang anak. Kasama din namin sa bahay ni Ate Lorraine ang baklang pamangkin ng mister niya, si Diva, at isa pang mas maedad na babaeng tagaluto naman, si Ate Merla, kung saan ako natuto talaga sa pagluluto. Okay naman kami doon. Tuwing day off ni Balong ay dumarating siya. At habang lumalaki ang tiyan ko, Kuya Bono, ay pareho kaming excited na makita ang unang bunga ng pag-iibigan namin. Usapan namin ni Balong noon na sa buong linggo na expected date ng panganganak ko ay maglilib na siya para masamahan niya ako sa ospital at nang hindi na ako mag-abala ng ibang tao. Pero humilab na ang tiyan ko, nag-labor na ako ng halos kalahating gabi sa ospital, ay walang Balong na dumating. Si Ate Margie ang dumating nung makapanganak na ako. Kaya lang nung tanungin ko si Balong sa kanya ay halatang umiwas siyang sagutin ako ng tama. Huwag muna natin siyang pag-usapan, Linda. Itong kalagayan mo ang isipin natin. Okay ka lang ba? Ang totoo, natiis ko ang halos ikamatay kong matinding sakit sa panganganak, Kuya Bono. Pero malayong mas masakit ang isipin ko pa lang na may ibang kinalulukuhan si Balong na habang halos mamatay-matay ako sa pagli-labor ay nagpapakasarap naman siya sa piling ng iba. Iniisip ko pa lang noon yun, Kuya Bono, kasi nga binigyan ko na kaagad ng kahulugan ng kakaibang kilos ni Ate Margie. Ate Margie, magsalita ka. Sabihin mo na ang totoo. Bakit wala dito si Balong? Tsaka na, Linda, baka mabinat ka. Noon, Kuya Bono, ay umiyak na lang ako. Nagawa kong pigilan ng paghagulgol habang iniiri ko ang anak ko, pero yung idea na niloloko ako ni Balong ang sobrang nagpaiyak sa akin. Ni hindi ko na magawang titigan ang anak ko noon dahil parang nahihiya ako sa kanya. Noon pa lang ay nakukonsensya na ako dahil hindi ako nag-ingat sa taong pinagkatiwalaan ko. Yung pangako ko sa lola ko noon na hindi ako masisira dahil sa pag-ibig, nawalan yun ng katuturan. Nagalit ako kay Balong, Kuya Bono, pero mas sinisi ko ang sarili ko. Kasalanan ko. At parang tama yata sila. Nakagandahan lang ang meron ako pero tanga ako. Pero bago pa ako lumakas o makarecover mula sa panganganak ay ibinalita sa akin ni Ate Margie na wala na sina Balong at Ate Jenilyn sa Kokom. Si Ate Jenilyn ang babaeng ipinalit sa akin ni Balong. Mas matanda si Ate Jenilyn kay Balong ng 4 na taon. Siya ang cashier ni na Balong noon sa gasoline station kung saan siya nagtatrabaho. Katabing kwarto lang namin noon sa staff house ang kwarto ni na Ate Jenilyn, pero hindi kami naging close. Seryoso kasi siya lagi, mukhang suplada at hindi nakikihalubilo. Hindi siya kagandahan, Kuya Bono, at akala ko mahiyain at sobrang simpleng babae siya. Yun pala, mapanganib siya, mapanira at mapanakit. Taga Dinalupihan, Bataan daw si Ate Jenilyn, pero walang nakakaalam kung saan ang barangay nila. Pwede sana namin ipagtanong sa office pero hindi na kami nag-abala pa. Sumang-ayon na lang din sa akin si Ate Margie na hayaan na lang namin ang kapatid niya. Ako na lang ang sasagot sa obligasyon niya sa anak mo, Linda, dahil pamangkin ko naman ito. Kung sana lang, Linda, ay kaya kong ihingi ng tawad sa iyo ang kasalanan ni Balong. Ginawa ko na. Pero hindi natutulog ang Diyos, Linda. Hayaan mong siya na lang ang maningil kay Balong.
Kung makarma siya, kung ano man ang mangyari sa kanya, bahala siya. Basta gusto kong matutunan niya ang leksyon sa ginawa niya. Sa ngayon, Kuya Bono, na mahigit 20 years na ang nakalipas, parang napakasimple na lang kung iisipin ko yung mga pagdurusa ng puso ko noon, yung halos gabi-gabi kong pag-iyak, yung galit ko, yung sama ng loob ko, yung pagdarasal ko habang umaagos ang luha ko, yung kapag umiiyak ang baby ko, umiiyak din ako. Sa ngayon ay parang wala na lang. Tunay nga, Kuya Bono, na panahon lang ang nakakagamot sa sugot ang puso. Kung may nanatili man sa alaala at sa puso ko ngayon na lubos ko pa rin pinagpapasalamat ay yung mga taong dumamay at tumulong sa akin noon. Sina Ate Margie at Ate Lorraine. Hindi nila ako pinabayaan, higit pa sa kapatid ang naging turing at pagmamahal nila sa akin. Bagay na alam kong hindi ko mararanasan kung umuwi ako sa magulang ko noon. Hindi ko talaga tinangkaman lang ang magpakita sa pamilya ko nung panahong nagdudusa ako. Dahil alam kong makakarinig lang ako ng masakit na salita at magiging pabigat lang ako sa kanila. Unti-unti, Kuya Bono, ay natutunan kong iwaglit sa puso ko si Balong na dati ay malabis kong minamahal. Nakilala ko si Popong na isang pahinante ng truck na nagbabiyahe mula Pangasinan to Cagayan. Sa karinderya ni Ate Lorraine sila kumakain kapag inabot sila ng tanghalian sa Lapas. Taga-Cagayan sila. Guwapo si Popong pero maitim. Matamis ngumiti at palabiro. Matanda siya sa akin ng 2 taon lang. Ang bayaw niyang si Kuya Alex na siyang driver ng truck ang unang nagbiro sa akin noon na patay daw sa akin si Popong. Nagbiro pa siya noon dahil wala namang ibang customer. Tulog, Linda. Nanaginip eh. Binibigkas ang pangalan mo. Nung tingnan ko ang harapan ng salawal, abay basa, wet dreams? Sabad naman ni Diva na bakla, katulong namin sa karinderya. Hiyang-hiya si Popong noon. Kapag titingnan ko yuyo ko at ngingiti ng alanganin. At sa ganong itsura niya, Kuya Bono, kapag nakangiti siya, parang kinikilig naman ang puso ko. Nadiskubre kong ganon ang lalaking gusto ko. Matamis ngumiti at walang yabang sa katawan. Well, to cut this story short, Kuya Bono, si Popong ang dahilan kung bakit ako napadpad noon sa Cagayan. 18 years old ako noon, taong 2002. Panibagong buhay, panibagong pag-ibig, panibagong trabaho, mga bagong kaibigan. Pinsang buo ni Popong si Ate Melody na ex-abroad. Pamangkin naman ni Kuya Alex si Venus na HRM graduate. Kaming tatlo ay nagsosyo para magbukas ng karinderya. Ipon ni Popong ang pinang-share ko. Ako ang tagaluto dahil kumpiyansa na ako noon sa kakayahan ko bilang tagaluto dahil sa mga natutunan ko sa Mabalacat at sa mga naituro sa akin ni Ate Merla na tagaluto ni Ate Lorraine sa kanyang karinderya sa Lapas, Tarlac. Isa pa hilig ko rin talaga ang magluto, Kuya Bono. Napakabuti ni Ate Melody at Venus. Pati ang karamihan pang Cagayano sa paligid namin, wala akong pwedeng gawing kontrabida sa kwento ko mula sa kanila. Na-challenge kami at sabay-sabay na nangarap na hindi lang sa karinderya kami aarangkada. Mga bata pa kami noon. Ako ang pinakabata, pero ako pa ang may anak at may jowa. Si Popong nga. Mahirap pero masaya. Tanggap ni Popong ang anak ko. Gusto nga ni Popong noon na kunin si Bimbo kay Ate Lorraine. Si Bimbo ang anak ko, Kuya Bono, na iniwan ko muna noon kay Ate Lorraine noong magpunta ako ng Cagayan. Nakiusap din kasi si Ate Margie na kung maaari ay huwag ko daw ilayo sa kanyang pamangkin niya kaya iniwan ko nga sa Lapas si Bimbo.
Okay lang naman ako noon, Kuya Bono. Sabi ko nga, masaya kahit puno ng challenges ang unang taon ko sa Cagayan. Nagbabalak na rin si Popong noon na magpakasal na kami. Nagtayo din siya ng car wash sa tabi ng karinderya namin na siya pang dahilan kung bakit dumami ang mga customers namin. Kasi yung mga nagpapa-car wash ay kumakain sa amin habang naghihintay. Mahal na mahal ko na si Popong noon, Kuya Bono, at hindi ko kinokontra ang mga plano niya para sa amin. Pero bigla ay sumulpot sa eksena si Balong at ginamit niya ang anak ko para mangyari ang gusto niyang mangyari. Magbalikan daw kami. Buuin daw namin ang aming pamilya, ako, siya at si Bimbo. Noon muli akong nagkaproblema at nalito dahil hindi madiplomasya ang paraan ni Balong. Hindi siya mabait. Matapang siya at handa raw mamatay o makulong kung hindi niya ako mababawi kay Popong. Sa poster na pinost natin sa Facebook ay nakalagay na 2003 and 2024 story in one. Dito sa kwento ng kahugot nating si Linda. Kaya lang mga kahugot, habang ginagawa namin yung clarification, question and answer portion, nangyayari yun kapag may mga missing parts sa kwento, may mga kulang, may mga bitin, kaya nakikipag-ugnayan kami sa may-ari ng kwento upang linawin ang mga bagay-bagay para hindi maging hanging ang kalalabasan ng kwento, para hindi mainis ang mga nakinig, nag-spend ng mahabang oras tapos bitin dahil may kulang. Ginagawa namin yung parang question and answer portion sa chat o sa palitan ng email, at habang ginagawa namin yon ni Linda ay napakarami niyang naaalala na nakalimutan pala niyang ilagay sa kanyang kwento. Ang tanong ko sa kanya, nagmadali ka ba na matapos ito? Opo, kasi alam ko na mahaba ang pila. Pero ang totoo, kaya 3 ang channel natin upang sa ganun ay hindi matambakan ng DKB o ang Kahugot TV. Ha? Kaya hindi mahaba ang pila sa bawat channel. Pero kung DKB lang, mahaba talaga sapagkat marami tayong story senders at yun nga, kulang tayo sa manpower. Okay? So, mga kahugot, pasensya na lamang kung may part 2 pa ito at tatapusin at aayusin pa ni kahugot na Linda ang kanyang part 2 talaga. Pero yung part 1 talaga, yung nangyari noong 2003 ay halos tapos na. Yun na nga, papunta na siya dun sa issue o yung kaguluhang idinating ng kanyang ex na si Balong, at yan ang ating pakantabayanan. So mag-shoutout muna tayo. Queen Emery, pa-shoutout sa pamilya ko dyan sa Cagayan Valley, Ramirez family po, proud OFW dito sa Kuwait, na isang avid listener niyo po. God bless din, Queen Emery. And Mildred Miles Guillermo, pa-shoutout ko Bono, forever listener here in Pasukin, Ilocos Norte. Maraming salamat, Mildred. Joseph Sutil, pa-shoutout Tunser, mabalin pa ba? Shoutout dito, Joseph Sutil. Nestle and Padua, hi, pa-shoutout Kuya Bono, always listening here in Saudi Arabia. And Janet Kawilan Cabaro Matalang, shoutout to you. Jericho Medinaceli, pa-shoutout Kuya Bono from Solana, Cagayan Valley. Gray Cashavina at Shaira Mudlong at sa family Soriano. Thank you, Jericho. And Ellen Joy Narvasa Cabanan, may abangan na naman. Shout out from Nagtipunan Quirino. Salamat. Judy Ann M. Pineda, pa-shout Kuya Bono, solid the bangers here in Taiwan. Thank you, Judy Ann and our kahugot there in Taiwan. Arlene Inaka, pa-shout Kuya Bono, always wait here to your upload from London. Thank you, Arlene. And Nina Santiago, pa-shout ko po, solid the bangers here from Hong Kong. Soon ako naman na magpapadala ng kwento. Waiting.
Nine. And Randy Kilang Pasikalan, pasyad ko bono sa mga tropa ko sa amin na palaging nagtatambay sa likod ng bahay namin na sina Sherwin Ed Warren Guerrero, Anggoy, Apit, Kikoy, it's Mickey. Randy Pasikalan, always listening po ako sa mga drama mo. Drama pa. Stories, okay? Meru, Jewel, pasyad ko bono, always po nakikinig sa mga upload nyo. Thank you, Meru. Jewel. Rowan Justo, Zuproc Lopez. Yes, may bago na ng mga abangan. Solid abangan sa mga story ko. Bono pa shout out po sa mga kapwa ko OFW dito sa Middle East. Konting kebot na lang matatapos na ang Ramadan. Oo nga. Yung ate ko ay isa sa inyo at nakakaawa siya sapagkat mahigit magsi-60 na yata siya. Pero naroon pa rin siya sapagkat ayaw naman siyang i-release ng kanyang amo. Kaya't maraming Ramadan na rin ang kanyang pinagdaanan. So, tiis-tiis lang makahugot nating nasa Middle East. Hindi naman panghabang buhay yan. Although taong-taong may Ramadan. Yakapin nyo na lang yung essence ng Ramadan siguro. Makahugot kung bakit nila yung ginagawa. Baka sakaling mahawa din kayo sa mga blessings na natatanggap nila for observing Ramadan. Hindi ba? I do hope I'm right. Casey Laige Venecario. Pasensya na, ang labo talaga ng aking salamin. Kailangan ng upgrade. Casey Laige Venecario. Masyal ko yung mono, solid listeners here since 2012 from Bangag, Apari, Cagayan. Thanks a lot, Casey. Jocelyn Pasca, shout out, thanks a lot sa bagong abangan. Birthday ko sa April 3, Kuya Bekenemen. Today is April 1 na ba? So 2 days more, Kagawad Jocelyn Pasqua, happy birthday to you in advance. Salamat sa laging pagantabay. Dina Costales Arcite, finally meron na ulit. Thanks a lot, Bono. Hope makapag-share din ako soon. Waiting, Dina. Daiselin Ferrer Bidanya, pasyad ko Bono, kay Kuya Art Ramos dyan sa Buyumbong, Nueva Vizcaya. It's me po, Daiselin Bidanya, dito sa Doha, Qatar. Aldrin Monterosa, Kuya Bono, pa-shoutout naman po from South Korea, pati na rin pinsan ko na si Mark Jacob M. Vargas. Lagi kami nakikinig sa story na binabasa niyo po at wala kami pinapalampas na story, Kuya Bono. God bless po and ingat lagi. Ikaw din, Aldrin, and follow nga sa aming isang Facebook page, yung Buljok. Nakikita niyo dito. Dito ba o dito? Ayan, bahala na kayo. Ang kikitain ng mga page na yan ay tulong sa mga bata na kasama ko. Kahit paano ay nagbibigay tayo ng impluensya o whatever we do in social media, kailangan merong positibong impact sa tao, sa paligid natin. And that's what I mean about creating Facebook pages for the kids. Para din maiwas sila sa mga gadgets at iba pang mga dapat iwasan. Na nakikita nyo siguro medyo may mga jokes na hindi tama sa mga bata, but trust me, yung mga joke na yan ay alam nilang content lang and they don't take it seriously. Anyway, save your pain, Blitz Idmilao. Solid Bangers, maraming salamat. Merlin Baysagangan, shout out to you. Here in Jordan, Karen Sapphire Kimau Kapuyan. Shout out kami ulit nandito sa Hong Kong, Kuya, lalo na kina Ruth Lumitap, Kimau, Christy Baluang, Mia Rufino, Baluang, Olaw, ate, lagyan mo nga ng kama-kama ni Karen, nakakalit ito. And Jeff Shane Asheron, thank you, Kuya Bono. Lagyan mo ng kama sa susunod, yung pagitan ng bawat pangalan. Kasi napagdudugtog-dugtong ko, nalabo pa naman ang aking mata. Jacqueline Santos, pasyad ko Bono sa mag-asawang gaya kong adik sa pakikinig lagi sa'yo, sila Kuya Maynard at Melanie Castro. Maraming salamat. Season Colombano Mayet, yes, may bago na naman. Shoutout from Lasam, Cagayan. Lilibet ba rin sa Sabado, pasyad ko Bono sa anak ko, magbabirthday sa 31st sa si Kerwin Angelo from Minagbag, Quezon, Isabela. Nang March ba, so belated na, pero kung April ay advance. Kerwin Angelo, belated or advance happy birthday to you. Crystal Calabiao si Baluka from Gonzaga, Cagayan. Thank you sa pakikinig. Shoutout Kuya Bono sa family Agonoy dyan sa Santa Ana, Cagayan, mula naman kay Roseline. And Maru Mabasa Balacano. May bago ulit, thank you and take care din lagi. Moises de la Cruz, shoutout mula dito sa South Korea.
Angela Ligayo, yehey, may bago na naman. Shoutout Kuya Bono from Bagao, always a bangers here, Alhasa, Saudi Arabia. And God bless, Angela. Rem sa Misdad, pa-shoutout Kuya Bono, happy birthday sa dalawang mahal ko ng kaibigan. Danger Zone at Barako Flips, mahal ko kayo. Kulayan na natin ang drawing next year. Rem sa Misdad, maraming salamat. Mary Kinom nga pinartok mo sa mga kahugot, lalo na sa iyo. Kuya, kumusta na pa-shoutout ako from Maldig. Mary Kinom nga pinartok. Aldrin Panuncio Astrera, isa na naman napagandang love story, Papa Bono, nakapupulutan natin ng aral para magamit natin sa pang-araw-araw na buhay. God bless all mga kahugot at sa'yo, Aldrin Panuncio Astrera. Susan Aquino Galievo, Viernes, shoutout to you. Nasa sa last na ikaw, tingnan ko muna, all comments tayo. So tapos na. Nabasa natin yung 38 na nag-comment. So maraming salamat kahugot. And antabayanan po natin ang part 2 ng kwento ng kahugot nating Linda dito sa Kahugot TV, the Kahugot YouTube channel. Stay healthy, kahugot. Stay safe, and God bless us all.